Ay, muli magandang araw. Ito po ang Iparas kay Paras. Ako po si Eli Saludar. Kasama natin si Secretary Jing Paras. Sec Jing, magandang araw sa iyo. Magandang araw, Paring Eli. Magandang araw naman po sa lahat nating mga kababayan all over the world. At of course, dito sa ating bansa, naghihikahos, naghihirap. Dahil pabagsak ng pabagsak ang ating ekonomiya habang nasa hospital ang Pangulo. Walang nakikita tayong mga ginagawa na maibsan ang hirap ng taong bayan, Paring Eli. So, dito, ang inaasahan sana natin, in the absence of the management and leadership ng executive, ay itong mga senador. Pero, nag-away-away. Pinapairal yung kanilang grid to become Senate President or members ng committees and chairmanship ng committees. Pinapairal nila at nag-away-away sila. Ikaw, Paring Eli, anong nakikita mong mga pangyayari dyan sa Senado? So, dito ay lumilitaw na nagkaroon po ng parang term sharing at sa pagitan ni na Senator Tito Soto at Senator Legarda. So, yun po. At kasi parang kumbaga sa ay para mapahupa. So, in other words, yabang lang ni Soto niyan. Yabang lang. Sinabi niya nung una na, they even offered Senator Loren Legarda to become... so, ibig sabihin, totoo pala yun na inoperan at talagang nagkagusto si Loren Legarda kasi kung ikaw, napakalakas mo, ikaw, matibay ang liderato mo, bakit ngayon makipag-offer ka ng term sharing? Ibig sabihin, talagang natipak yung mo, ano man tawag yan, na nakaskasan yung liderato mo. Nagkalamat yung kanyang liderato. Yung liderato mo kasi, kung ako ang leader, ako ang matatag, bakit ako mag-offer ng sharing? Tapusin ko. Kasi base sa naunang report ay 17 na di umano ang nakuwang suporta para mailuklok na Senate President. Ito pong si Senator Legarda. Pero mukhang nagkatawagan di umano. So nabawasan. Naman siguro I would not presume that it was Marcos, baka si Little President, yung si Ralph Recto ang baka nagtatawag dito at tinakot yung mga bilyar. Kasi may kaso ngayon sa stock exchange. Dahil sa gustong talagang yumaman, in-overprice daw yung presyo ng mga lupa. Tapos yung prime water, inuungkat pa kasi wala daw abilidad itong kumpanya dahil daming nagrereklamo. Yan, as to whether that is true or not, natatabla ng mga bilyar tungkol dyan. So, persado sila to stick with the ikangay majority. Despite the fact na during the time of Duterte, itong anong pangalan nitong bilyar nito? Yung Mark Villar, sobrang pakinabang. Maraming accusation. Yung congressman ngayon dyan sa Las Piñas, ang daming sinasabi yung si Santos na kinabang ng gusto ang mga bilyar doon sa panahon ni Duterte na yung mga pondo ng DPWH ay nilagay sa mga lupa daw ni Villar. Hindi umano. Tsaka yung mga aligasyon noon na Sec Jing, lahat ng mga parang may mga property sila, dinaanan ng dinevelop. Kaya nga hindi siya nanalo. Si Manny, kaibigan natin yan. Nirespeto ko yan dahil speaker namin daos. Pero itong mga aligasyon, yung sa Daang Hari, si Enrile mismo ang tumira niya noon. Si Alan Cayetano, tinira na rin yan. Lacson, di ba? Si Ping Lacson, na ginamit niya, nagkaroon ng double funding yung Daang Hari. Dahil yung Daang Hari, nagtatraverse sa lupa ng mga bilyar at ngayon, because of that, pinakinabangan na nila dahil napakalawak ang mga lupa dyan and they're being overpriced in the stock exchange. Saka may mga aligasyon sa Jing na nung panahon di umano na DPWH si Mark Villar namili ng mga lupa sa probinsya tapos
yung nabili, doon palalagyan ng kalsada ng DPWH para pag na-develop, tataas ang presyo. So, isa dapat Yun ang mga si allegation, ha? Mark Villar na masampahan ng kaso sa ombudsman at mananagot. Ah. Ha? Pero mukhang, alam mo, wala na tayo eh. Talagang lupaypay na ang taong bayan dahil sa kabulastugan nitong mga politiko. Dahil willing dealing. Ha? Willing dealing, pailalim. Sabi, kakasuhan si so-and-so. Eh, sige, boboto ako sa inyo. O, i-erase na natin yung recommendation. O, boboto ako si Kwan. O, so, palami ng palami. Pero, kung sa tutuusin natin, si Bernardo at saka yung mga ibang DPWH officials, tinuturo sila na mga kurakot itong mga senador na ito. Di ba? Pero ngayon, mukhang magkakaayusan na naman yan. Baka pornada yung mga dinadaldal ng ombudsman na may kakasuhan ng mga senador. Tapos dito pala sa ayusan sa Senate, hindi nakakasuhan dahil bumoto in favor of Tuta, ano ba? Tuta Soto. Pero dito, may ipalabas natin. Yung Sige. konfirmasyon na kung sabi ni Senator J.B. Ercito, Senate President Vicente Soto III and Senator Loren Legarda have agreed to a term sharing arrangement after coup talks fizzle out. Yan. So, in other words, walang poder na talaga ito si Iskol Bukol. Walang poder. Pero gusto pang kumapit, so kapit sa patalim, sinwalo niya yung pride niya by sharing the leadership. Pero, sadyang... So, paano mo ipoprubahan before that, Eddie? Sige. Paano mo mapoprubahan na ang yabang-yabang mo na Senate President at sinasabi mo, wala naman eh. Tapos sabi pa ni Lacson, parang sobra ng mga lukuhan ninyo dyan, mga chismis-chismis nyo. Totoo naman pala na talagang matatanggal siya kung hindi siya kapituko at he swallowed his pride to share the leadership of the Senate with Loren Legarda. Di ba? Kasi may binabanggit, Sig Jing, na parang ang sabi ni Senator Tito Soto kay Senator Legarda, kung talagang interesado ka na maging Senate President, ba't lilipat ka pa sa kabila? Dito sa atin, sa grupo natin sa majority, ibibigyan kita ng pagkakataon bago ka matapos yung 20th Sino ba siya Congress. magbibigay ng pagkakataon? Sisipain ka na nga eh. Kaya lang, nakiusap ka, kapituko. Loren, sabi ko, Loren, huwag mo naman akong ipahiya. Baka pwedeng hati na lang tayo, pagbigyan mo lang ako para baka next month pwede na akong umalis or 2 months from now pwede na akong umalis. Kaya inanunsyo ni JB Ercito na wala na yan. May term sharing. May term sharing na yan. So, kapituko na lang yan si Iskol Bukol Senator. Parang ganon ang nangyayari. Pero, Sig Jing, merong isang dyan na implikasyon. Kaya ibinigay, nagkaroon ng term sharing. Kasi pag napunta sa kabila, alam mo, si Legarda kasi yun ang niligawan Kung napunta ang control sa kabila nila Cayetano, Marcoleta, Marcos, yung Blue Ribbon Committee, mapupunta kay Marcoleta. At magkaroon ng tunay na investigasyon. Yun ang delikado. So, lahat, walang sisinuhin. Ilan sila Romualdez at baka hanggang kay BBM. At saka, ang emphasis doon, mga congressman at saka mga tongkraktor. Tsaka papayagang magsalita si Saldico. Di ba? May Zoom. So, takot na takot sila. So, they're desperate na itong mga sip-sip, mga tuta, kaya nga tuta nga daw sabi ng mga karamihan, I'm just borrowing the words. Tuta Soto daw, at saka, ano ba yung isa? Tungkol kay Kuratong Baleling Senador. Na sila talagang Diyos nila si Marcos. Kung anong diktat ni Marcos, yun din ang resulta ng Blue Ribbon. Di ba? Pero dito, Sig Jing, anong pananaw mo na ano magiging implikasyon? Kasi, di ba, yung Senate Blue Ribbon Committee, talagang dapat yan ay nag-iimbestiga sa mga tunay na kurakot at involved sa blatant corruption. Wala. Tulad nung, for instance, ito, tulad nung
nagdala ng testigo. Ito si Pinky, si Kuratong, Baliling, na chairman ng Blue Ribbon, nagdala ng testigo, nakatakip ang muka, nagtuturo. Tinuro nila yung isang, yung si Diskaya, gustong ipatanggal yung, kasi kung nagtuturo kayo, ibig sabihin, may paninindigan kayo sa sinasabi nyo. You're not afraid of anything kasi pinanindigan niyo yung sinasabi, ayaw tanggalin. Tapos nung tinanong ni Marcoleta, hindi pinapasagot ni Pinky. Ang sumasagot siya sa question, ano ba siya? Witness ba siya? Di ba nahiya itong Kuratong Baliling na ito? Di ba? So, what's happening now? So, paano yung 30 Tamarind Street? Di nawala. Na-pinpoint na yung 30 Tamarind Street. So, napaka-importante pa naman sana, no? I will not, ako, mga brads ko sa fraternity sila. I mean, with due respect. Ayaw kong na-pinpoint yung isang parang, ano bang tawag noon? Yung front ba yun? Yung ang kumpanya na pagmamay-ari nag-ano ng pagmamay-ari ng 30 Tamarind is registered with a certain attorney. Hindi, isang kumpanya na ang pinamumunuan, yung Paras ba yun na parang kabrad niya sa fraternity? Kilala ko yan In fact, sa Upsilon. Tawagan namin yan, pinsan, kasi paras din yan. Gold, si ano ba yan? Raul, So, yun ang na-mention na pangalan. Yun ang di umano na may-ari ng parang naging front doon sa 30 Tamarind. At kung ating At pagbabasihan, saka doon sa Soto Grande. kung ang pagbabasihan, yung 30 Tamarind Street, yun ang naging bagsakan ng pera, di umano. Bagsakan, because ito dapat, pinurso dapat ni Ping Lacson to. Because base sa testimony ni Saldico at saka testimony ni Gutesa, na pinpoint yung bahay na yan. Sinabi ni Saldico, pinabili daw yan para tambakan sa mga kurakot di umano ni Marcos Jr. Diyan daw ibabagsak ang pera. Diyan daw mismo sila nag-meet ni Jojo Cadiz para tanggapin yung una, 200 million plus 800 million. Okay. So, pero bakit wala? Bakit hindi nakasali doon sa... Bakit binrush aside ni Kuratong Baliling Senator itong issue na tungkol dyan sa Tamarind Street? Yung bahay na Forbes Park. Which is confirmed by Saldi, confirmed by Gutesa, and confirmed by these two witnesses. Pero parang naging bula, parang Eli. Kasi dito lumilitaw, ang hinahanap sana dito sa report ng Blue Ribbon Committee, yung pangalang Romualdez Kasi nung una may lumabas, 'di ba, si Orly Gutesa. Tapos may nabanggit na Paul and Mark, hindi man lang pinatawag din 'yon. Hindi man pinatawag. 'Di ba, yung nagsasalansa ng pera Kasi sinasabi nila sino tumanggap? Sabi daw ni Romualdez, wala naman saysayan dahil naka-renovate yung bahay ko. Ang laki ng bahay mo. Paring Martin Romualdez. Ang laki ng bahay mo, kung nirenovate yung front, laki ng ano mo. Sa likod. Sa likod. Nag-party na tayo dyan Ilang beses May basement. Pwede, ang sabi ni Saldi, yung kanyang bata, si Paul. Tsaka Mark. Martin Sebe, no? Mark Tegsay, at saka si Paul Estrada, si Gutesa, tagadala lang nung maleta. Ang tumatanggap doon at nagdi-deliver, si Paul at saka si Mark. Pero ba't hindi napatawag yung dalawa? Siyempre, pag napatawag yun, mas detalya ang kwento doon. Kasi para magko-corroborate sa naging allegation ni Orly Gutesa. Magkakaroon ng detailed. So, huling-huli. So, bakit ipapatawag ni Ping yun kung mahuli yung amo niya? Si Martin Romualdez, di ba?
So dito ay lumilitaw kasi kaya marami ang nagtataka, no? Na okay naman siguro na kung i-recommenda na kasuhan yung 3 senador at iba pa. Pero sana nakasama si Romualdez. Pero parang ngayon nasa category 2 o second level lang daw na parang pinaiimbestigahan. So bahala na kayo mag-imbestiga Basta hindi kasama. hindi kami wala kami diyan. Ako pa sa mga minority, para walang visa yung ginawa ni Lacson, huwag silang pumirma dyan. Wag nilang bigyan ng halaga yung kiko-kiko na committee report na yan. May 3 na nga umatras ng kanilang pirma. Si Senator Mig Zubiri, Gatchalian, tsaka JB Ercito. Hindi pumirma. So parang ngayon natitira lang ata 6 kailan 11, 11 hindi ang bali pipirma. yun. So hindi masasabing committee report na official, ha? Yeah. Pag hindi na pirmahan ng... Walang kaiba niyan doon sa isang senator ng chairman din ng Blue Ribbon Committee na siya lang pumirma mag-isa. Yung kay Gordon ba yan dati? Hindi ko Hindi, talagang totoo naman. Hindi ko binanggit yung pangalan na yan, ha? Hindi, pero totoo naman yung Baka nangyari. magalit sa akin yan, senior ko yan. Pero yun talaga naman, di ba, yung noon, yung nag-imbestiga sa Parmali, wala namang pumirmang ibang senador, So parang hindi naging official. Kasi sabi naman nung karamihan, monologue lang daw. Monologue. Well, I don't know. Pero so hindi pala An magiging allegation. official yung committee report pag hindi napirmahan ng majority. Kasi lumilitaw sa Blue Ribbon, 17 members, tapos yung 3 ex officio. So 20 sila. 20. Dapat 11, 10 plus Kung 1. 6 lang, ibig sabihin, Wala pa, kulang pa. 14 would not budge as far as the Kuratong Baleling Senator's report is concerned. Pero 11 ata pwede na raw 11 kung makuha. Yung 10 plus 1 simple majority. Okay. So, pero walang weight. Walang bigat. Pero kung talagang matibay, Segjing, no, at talagang nasa ayos yung pag-iimbestiga, siguro dapat yung 20 na yun, dapat sila pipirma, di ba? Tama. Pero alam mo, yung offer ng term sharing ni Iskol Bukol, Senador, ibig sabihin yan, wala na siyang poder. Wala na siyang ikangay asim. Kasi ikaw na nga mismo, parang takot ka nang matanggal, so kapit patalin ka na at nakikiusap ka na lang na, sige, bigyan mo akong konti pang chance na manatili para hindi naman nakakahiya na totoo pala yung sinipa ko. Parang ganon. Pero siguro, ang isa rin doon na magiging bentahe nun, Segjing, at least nasa majority pa rin sila. Kasi ang mahirap pag napunta yung kay Ligarda tapos suportado siya nila. Kung nagbago, di baliktad naman ang... Sila naman nasa minorya. Kaya lang, wala na sa kanila yung Blue Ribbon. Wala na. Pati yung mga committee chairmanship na iba pa malalaki. Hindi naman talaga Blue Ribbon yan On the first place, ano bang kulay ni Marcos? Di ba? Pula. Red ribbon. Red ribbon naman talaga yan from the beginning. May konting halong pink kasi nandyan si Ontivirus yung kay banggitin ko na rin yung kay Senator Ontiveros binasura ng DOJ yung kinaso lang kala Topacio yung cyber libel. Wala naman basehan yun puro bingatibo lang naman ito si Ontivirus Hinihintay nga namin yung hearing sa Committee on Ethics. Naghintay lang yung mga testigo namin kung kailan tatawagin ni JB Ito. Banggitin ko lang ibinasura ng Department of Justice yung cyber libel case ni Senator Rizzo Ontiveros dahil sa kawalan ng ebidensya. Ito yung kasama sa mga respondent dyan na pinawalan sala, si Atty. Ferdinand Topacio, si Banat Bay, ka Eric Celis, Crescent Chu, Jason Sa at Tio Moreno. Yun. Well, because in the first place, hindi lang yung they were just sharing, pero may katotohanan yung si Michael, ano bang pangalan nun? Yung isa yan sa kinaso namin kay Hontiveros yung sinuhulan daw niya. Michael, si alias Michael Rene. Si alias Rene,
sinasabi niya, sinuhulan siya ni Ontiveros para mag-testify. Yan, dapat mapresenta na namin yan, si alias Rene, doon sa kaso na sinampa namin ni Atty. Topacio sa Ethics Committee ng Senado. Ay kasi marami nakapending mukhang nabuo na ata, no? Yung komposisyon So, ng Ethics Committee. as to when is that going to be called, we're just awaiting for the hearing of that complaint of ours, no? So yun po ang mga kababayan. Okay, pero abangan natin yung dyan sa Senado, siguro. Kasi ngayon lumilitaw ngayon may mga bagong balita na baka 2 to 3 months bago matapos ang 20th Congress, baka ibigay yung pwesto kay Legarda. Ano pang magagawa mo nun? Para maging Senate President kung 2 to 3 months bago matapos yung 20th Congress. So ilang session days yun, baka wala na, palamuti ka na lang. Masabi na lang sa kasaysayan na naging Senate President kauna-unang Bakit babae. pumayag si Loren? Siya naman talaga na ang pinili. Bakit pa ano pa dito sa kay ano? Pero sa tingin ko, Segjing, Bukol. baka medyo fluid pang sitwasyon, baka sa mga susunod na araw di pa natin masabi yan. Oo. Alam naman natin dahil sa Baka maitbulaga. Okay, so yan lang yan muna. lang po, mga Abangan natin kababayan. sa Senado. Okay. Okay, Abangan wag pong kalimutan na mag-subscribe dito po sa Eparas kay Paras, i-click ang notification bell. Maraming salamat po. Magandang araw po. Magandang araw.